rin. Alam ko, ang tungkol sa na si Xuelisen. Ang pinakamagandang record niya ay hindi mapapantayan. Ang ginawa mo, kung hindi kaya ng iba, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Kaya ng utak ko, nasuriin ng malinaw, kung kailan may panganib. Iyan ang sandata ko sa stock market. Kung ganoon, pwede mo bang patunayan sa akin? Walang problema, magbubukas na ang merkado. Ipapakita ko sa'yo ngayon din. Kanya tingnan mo magsisimula na ako. Nadedetect na namumuhunan ang host sa stocks. Gumagana na ang investment god. Rekomendadong stocks kang new medicine. Chayan May Media. Heshi Spinning. Narito ang mga detalye. Ayos na. Ang 280 milyon ay binili mo lahat ng stocks. Hindi mo ba pag-iisipan muna? Walang problema. Ngayon, ihintayin na lang nating tumaas ang presyo ng mga stocks na ito. Kapag umabot na sa presyong gusto ko, ibebenta ko ng lahat. Sigurado ka bang tataas ang mga stocks na ito? Paano kung bumagsak? Hindi mangyayari iyon. Buo ang tiwala ko sa aking pagsusuri at desisyon. Kung hindi ka naniniwala, pumusta tayo. Anong pusta? Kapag kumita ang investment ko, panalo ako. Kapag nalugi ako, panalo ka. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. E paano kung matalo ako? Halikan mo ako. Deal. Manyak. Takot ba ang nag-iisang binibining niya na makipagpustahan sa akin? Sinong may sabing takot ako? CJ, titingnan ko. Kung talagang magaling ka. CJ, aabangan natin. Tingnan mo Kinya. Tumataas ang lahat ng stocks ko. Ang pinakamataas ay tumaas na ng 20%. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Grabe. Mas mabilis ka pang kumita kaysa sa mga nangho-hold up ng bangko. Mukhang, hindi ko na kailangang mag-alala sa kinabukasan mo. Kinya nangako ako sa'yo. Proprotektahan kita at ang bata. Hindi ko hahayaang maapi kayo. Para sa pangakong iyon, itataya ko ang buhay ko. Naniniwala ako sa'yo. Kaya ngayon, dapat mong tanggapin ang pagkatalo mo. Chen Yang, sa estado mo ngayon, siguradong maraming magagandang babae ang magkakagusto sa'yo. Kung ipagpapatuloy mo ang relasyon natin, marami kang pagdadaan ng hirap. Itutuloy mo pa rin ba? Naman, matagal na kitang gusto. Kaya lang, alam kong wala akong karapatang maging tayo noon. Mabuti na lang at pinagbigyan ako ng tadhana. Sa di inaasahang pagkakataon, pinagtagpo ang landas natin. Nakipagkainan ako sa inyo noon. 当然要了。其实我很早就喜欢你了，只不过我知道当时没有跟你在一起的资格。但好在，老天有眼，阴差阳错之下，把我们的命运紧紧的捆绑在一起。这是我唯一的机会。Hindi ko na ito pakakawalan. Kung magtitiwala ka sa akin, proprotektahan ko kayo, ng anak natin. Hindi ko hahayaang maapi kayo. Simula ngayon. Tayo na. Magkarelasyon na tayo. Hindi lang niya tinanggap ang pagkatalo. At hinalikan ako. Pumayag din siyang maging kami. Uaye. Ako ang unang humalik sa kanya. Gusto ko na ba talaga siya? Kahit anong mangyari, susubukan ko. Kahit maghiwalay kami sa huli, hindi ko pagsisisihan. Dahil, sa tanang buhay ko, ngayon lang tumibok ng ganito, ang puso ko. Okay na ang presyo. Ibenta lahat. Ang pondo sa account ay nasa 430 milyon na. Umaga pa lang ito sa Hong Kong stocks. Makakabawi pa ako mamayang hapon. Chen Yang, sa bahay ba tayo kakain ng tanghalian? O sa labas? Kinya,
Hindi na ako aabot sa pagluluto. Sa labas na lang tayo kumain. Mamayang gabi bibili ako ng mga sangkap at ipagluluto kita ng masarap na hapunan. CJ, naging abala ka na naman ba buong umaga? Magkano na naman ang kinita mo sa stocks? Maliit lang mga 2 o 300 milyon. 2 o 300 milyon. Grabe. Talagang malaki ang pera sa finance world. Kaya naman pala ang daming gustong pumasok dito. Balak mo bang mag-full-time sa paglalaro ng stock sa bahay? Sa ngayon. Pero, balak kong magtayo ng investment company na nakatuon sa financial internet technology, manufacturing at service industries. Ay nga pala, pati sa short drama production. Short drama production. May kinabukasan dyan. Mukhang, planado mo na ang lahat. Kaya sa hinaharap, tatawagin na kitang Boss Chen. Siguro, baka sa hinaharap, makakuha pa tayo ng award sa film festival. Balang araw, mas gusto kong pumunta sa Cannes. Welcome po sa Mika Oriental. May reservation po ba kayo? Wala. May private room pa ba? Pipilahan ka para ayusin. 暂时先这样吧。后续我打算开家投资公司，主营金融、互联网科技、实体制造、服务行业。哦，对了，还有短剧拍摄。短剧拍摄，这个有前景。看来你都规划好了吗？那以后是不是要叫你陈总了？也许吧。哎，以后说不定我们还能在 InBars 的尴尬电影节上领个奖呢。我更想去戛纳。欢迎光临米卡东方，二位有预约吗？没有，还有包间吗？抱歉，现在是饭点时间，包厢已经被客人预订满了。 Kung hindi niyo po mamasamain, pwede po kayong kumain sa lobby. 这 Chen Yang, Wudong, anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang nagtatanong yan. 2 araw kang nawala. Akala ko, na-scam ka na. Hindi no. Iniisip ko lang na makipagkita sa inyo. Sa mga susunod na araw, ipapakilala ko sa'yo. Ito ang girlfriend kong si Sang-sin. Sinner, si Chen Yang, kapatid ko sa dorm. Kumusta ate? Kumusta Chen Yang? President Yi, anong ginagawa mo rito? Sinner, ang liit ng mundo. Magkakilala kayo. Kami ni Sang-sin ay nasa iisang International English Exchange Club. Ako ang president. Sinabi ni Xui Kai na lumipat si Chen Yang. Kasama si School Beauty eh. Akala ko nagbibiro lang siya. Totoo pala. Sikat na sikat ka School Beauty eh. Pero sa tingin ko, mas maganda ka sa personal kaysa sa picture. Salamat. Tamang-tama sabay na tayong kumain. Pero, mukhang sa lobby na lang may pwesto. Ayos lang iyon. Nag-book naman ako ng private room. Na-delay ang flight ng mga kaibigan ko. Napakalaki ng kwarto ko. Nakakahiya naman. Naistorbo pa namin. Ang date nyo. Ganito na lang. Sagot ko na ang kain natin ngayon. Kumpleto na ang pagkain ate. Ako ang taya ngayon. Umorder lang kayo ng gusto nyo. Noong nakaraan nang hiram ka pa ng pera sa mga kabarkada natin. Ilang araw pa lang. Ang yaman mo na. May kakaiba dito. Yumaman ka na ba, Chen Yang? Bakit ang galante mo na? Sakto lang. Noong nakaraang araw, nang hiram ako ng pera. Sa inyo, di ba? Ginamit ko iyon. Pang-invest sa stocks. Sinwerte at kumita ng malaki. Ang plano ko sana ay sabihin ang balita kapag nagkainan tayo. Chen Yang, nag-stocks ka. Alam kong top student ka sa finance. Pero magkaiba ang theory sa practice. Marami akong kilalang financial genius. Noong pumasok sila sa stock market, punong-puno sila ng sigla. Pero sa huli ay nalugi sila. Mag-ingat ka. Wudong, alam kong para sa akin yan. Pero hindi naman siguro. Ganoon kalala. Bata ka pa, Chen Yang. Huwag mong hayaang mapahamak ka dahil sa mabilisang kita. Nga kahit hindi ako maalam sa stocks. Alam kong mapanganib ang stock market. Marami nang nasirang pamilya. Dahil dyan, alam kong may kakayahan at kaalaman ka. Pero hindi ganoon kadali ang stock market. Hindi. Wudong ete. Bakit para kayong nanay ko kung magsalita? Alam ko naman ang sinasabi nyo. Pero naisip nyo ba na baka mas magaling pa ako kaysa sa inaakala nyo? Bakit ka natatawa, Senior Ye? Mali ba kami ni Wudong? Hindi naman.
Noong una kasi, pareho tayo nang iniisip hanggang sa nakita ko kaninang umaga kung paano mag-trade si Chen Yang. Saka ko lang nalaman na nakakatakot. Ang galing niya sa finance. Kaya sobra ang pag-aalala nyo. Scooby T, ibig mo bang sabihin, malaki ang kinita ni Chen Yang sa stocks? Sa loob lang ng isang gabi, kumita siya ng halagang hindi kikitain ng ordinaryong tao sa buong buhay nila. Hindi ako nagkakamali. 520 milyon. Paano nangyari ito? Si Ginoong Chen ba ay gumamit ng leverage para bumili sa mababang presyo? O nakabili siya ng demon stock? Nakakatakot ang laki ng kita niya. Kailangan ko itong i-report agad kay Boss Liu. Anong kailangan mo? May napaka-importante akong ibabalita sa inyo. Tungkol ba ito kay Chen Yang? Anong meron sabihin mo? Siya nga. Inutusan niyo akong bantayan ng maigi ang galaw ng investment niya. Ginamit ko ang access ko ngayon para tingnan ang account at transaction records niya. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa nakita ko. Diretsuhin mo na. Ito ang account at transaction records niya. Kayo na lang po ang tumingin. Paano nangyari ito? Sa loob lang ng ilang araw, sa ilang beses na transaksyon, nagawa niyang palagin ang pondo ng ilang daang beses. Hindi ito magagawa kahit ng Diyos ng stock market. Napo, bata pa si Ginoong Chen. Pero napakahusay niya. Naisip ko tuloy kung meron ba siyang insider information. Kaya nagawa niya ito. Huwag mong ipagsasabi ito. Isipin mo na lang na wala kang nakita. Dodoblehin ko ang bonus mo sa quarter na ito. Salamat, Boss Liu. Hinahanap ako ni Boss Liu. Ginoong Chen, may oras ka ba ngayon? Magkape tayo at mag-usap. Anong meron kay Boss Liu? Ginoong Chen, may oras ka ba ngayon? Gusto sana kitang yayain magkape para makapag-usap tayo ng maayos. Liu Jindong. Siya ang General Manager ng Dingfeng Securities. Mataas ang katayuan niya. Maraming nakapila para lang makausap siya. Pero siya pa ang nag-imbita sa akin. Dahil mismong si Boss Liu ang nag-aya. Kahit gaano ako kabisi, kailangan kong maglaan ng oras. Sige, isend ko sa'yo ang address. Kita tayo mamaya. Kinya, yung Boss Liu ng Dingfeng Securities. Niyaya akong makipagkita. Tungkol siguro sa investment. Gusto mo bang sumama? Siguro. Nakita nila ang transaction records mo. Magandang pagkakataon ito para mapalawak ang connection mo sa finance world. Wala rin naman akong gagawin. Sasamahan na kita. Tara na. Napakabata pa at may potensyal si Ginoong Chen. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Liu Jindong, General Manager ng Dingfeng Securities. Kumusta, Boss Liu? Masyado niyo naman akong pinupuri. Ipapakilala ko sa inyo. Si Kinya ang girlfriend ko. Napakaganda ni Binibining Ye. Napakaswerte mo, Ginoong Chen. Mas maganda pa si Binibining Ye kaysa sa maraming artista. Ginoong Chen, nabanggit ni Manager Wang na isa kang senior finance student sa Modu. Anong plano mo pagka-graduate? Wala pa naman akong naiisip. May maire-rekomenda po ba kayo, Boss Liu? Ganito kasi iyon. Mula nang magbukas ng account si Ginoong Chen sa kumpanya namin, sa loob lang ng ilang araw, pinalaki mo ang pondo ng mahigit 100 milyon. Napakalupit noon. Gusto ka sanang imbitahan ng aming kumpanya. Ganito na lang, bibigyan ka namin ng 5 milyong taunang sahod at dagdag na 30% share sa kita. 5 milyong sahod para sa bagong graduate na intern. Bihira lang iyan mangyari sa buong finance industry. Salamat, Boss Liu. Pero sa ngayon, wala pa akong balak sumali sa kumpanya. May hindi ka ba nagustuhan sa offer, Ginoong Chen? Pwede pa natin pag-usapan. Kung noon ito, baka pumayag ako agad at magpakapagod sa trabaho para ma-promote. Pero may system na ako at investment god. Oras na lang ang kalaban ko sa pagyaman. Hindi naman sa ayaw ko sa offer, kundi ayaw ko lang na may nagdidikta sa akin. At saka, nakuha ko na ang kalayaan sa pera gamit ang sarili kong kakayahan sa pamumuhunan. Kaya hindi ko na kailangang maghanap ng trabaho na magpapahirap sa akin. Masyado pala akong nagmadali. CJ, baka sa susunod magkatrabaho tayo.
Naman, Kinya, tinatamad akong pumasok mamayang hapon. Maaga pa naman. Tumingin tayo ng bahay. Binayaran ko na ng 6 na buwan. Ang renta sa Yulong Community. At saka, hindi ba't balak mong magtayo ng investment company? Hindi ba dapat magtabi ka ng maraming pondo? Kinya, huwag kang magtipid. Dahil nag-aalala ka sa akin. Ngayon, kayo ng bata, ang inspirasyon ko sa pagtatrabaho. Kung kumikita ako pero hindi ko gagastusin. Ano pang saysay noon? Pero, wala nang pero-pero. Kahit hindi para sa sarili mo. Isipin mo naman, ang magiging anak natin. Di ba? Bahay lang yan. Bibili rin naman tayo balang araw. Kaya bilhin na natin para ma-enjoy na. Pwede pa akong kumuha ng yaya. Para alagaan kayo ng bata. Sige, tingnan natin. Hi, Madam Sir. Kumusta? Ako si Lin Q, Sales Manager ng Hometown Pastoral Song. Titingin po ba kayo ng bahay? May available ba kayo ngayon? Gusto ko ng isang single-family villa. Yung tapos na ang renovation mahigit kalahating taon na. Para pwede nang lipatan agad. At saka, mas maganda kung malapit. Sa Modu Financial Center. Opo. Meron po. Dito po. Sir, Madam, ito ang Hometown Pastoral Song namin. Sa Overseas Chinese Town Villa area, meron kaming ilang units. Napasok sa hinahanap nyo. Pwede nyong tingnan. Ilang square meters ang villa na ito? At magkano? Ang villa na ito ay may lawak na 720 square meters. At may 4 na palapag. Ang market price ngayon ay 350,000 kada metro kwadrado. Kaya aabot ng 252 milyon. Ang mahal naman. Madam, kung gusto niyo pong bilhin, gagamitin ko ang otoridad ko para bigyan kayo ng pinakamalaking discount. Kinya, halika tingnan mo. Shenyang, kahit marami ka ng pera ngayon, hindi mo kailangang bumili ng ganito karangyang villa. 250 milyon. Hindi ka ba nanghihinayang? Mahal nga. Pero sa tingin ko sulit naman ang presyo. Sabi ko naman sa'yo, ibibigay ko sa inyo ng anak natin ang pinakamagandang buhay. Ang marangyang villang ito ay simula pa lang. Sige, susundin ko ang gusto mo. Sa pagbili ng bahay. Manager Lin, pakitanong sa boss nyo kung babayaran ko ng buo. Magkano ang maximum discount na makukuha ko? Sige po. Sandali lang po, sir. Babalik po ako agad. Napakayaman naman niya. Hindi man lang nagkumpara sa iba. Bibili agad ng villa na 200,000 ang halaga. Malamang isa siyang anak mayaman. Nagaling sa Beijing. Sir, nakausap ko na po ang boss namin. Kung gusto niyo pong bayaran ng buo, ibibigay namin sa inyo ang presyong 245 milyon. Ayos po ba iyon? Pwede na. Ganito, dalhin mo kami sa bahay para makita. Kung walang problema, pipirma na kami ng kontrata at magbabayad. Sige po, dito po tayo. Tara na. Maganda. Gusto ko. Ang villa na ito. Pirmahan na natin ang kontrata. Sige po, sir. Pirma lang po kayo dito. Nga pala, may request ako. Kapag inasikaso nyo ang papeles ng bahay, isama nyo ang pangalan ng girlfriend ko. Sir, tama po ba ang dinig ko? Gusto nyong ilagay ang pangalan ng girlfriend nyo sa titulo ng marangyang villa na nagkakahalaga ng 245 milyon. Tama. Mula ngayon, tahanan na naming dalawa ito. Shenyang. Nakita mo ba ang kwintas ko? Ito ba? Tulungan mo nga akong isuot. Ayos na. Salamat. Maliligo na ako. Shenyang.
Ano ba ang iniisip mo? Kahit pumayag pa. Si Kinya, buntis siya. Hindi pwedeng dahil lang sa panandali ang kasiyahan, ay mapapahamak ang bata. Ang hirap naman nito. Sa ganitong oras, bukas na dapat ang EEG stocks. Magtatrabaho na lang ako para kumita. Pandagdag sa gatas ng bata, para na rin malibang ako. Nadedetect na namumuhunan. Ang host sa VIG Stocks, gumagana na ang investment god, Jenny Medicine. Current price 48 yuan. Pagkalipas ng 10 minuto, gagamit ng pondo ang mga institusyong pinansyal para itaas ito sa 80 yuan. Pagkatapos ay magbabawas ang mga institusyong pinansyal at babagsak ang presyo ng stock. Pangalawang stock Oran Military Industry. Pagkalipas ng kalahating oras, magkakagulo sa kanlurang hangganan dahil sa investment god. Walang maitatagong impormasyon. Sa stock market, ang mundo ng pananalapi ay parang digmaan. May pumupunta sa langit at may nabubuhay. Pero para sa akin, palagi akong panalo. Bibilhin ko muna lahat sa Jenny Medicine. At pagkatapos kumita sa pagtaas, itataya ko lahat sa Oran Military Industry. Para masulit ang kita, nagsisimula ng tumaas. Bibili ako. May natira pang $38 million. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Naging $60 million na agad. Chen Yang. Tapos na akong maligo. Ikaw naman. Bibilhin ko lang ang stock na ito. Kinya. Bakit basa pa rin ang buhok mo? Halika rito. Chen Yang. Ang sweet mo naman. Nadedetect na nagpapatuyo ng buhok ang host. Stylist skill. Stylist skill. Nadagdagan ng 1,000 ang stylist skill. Ang galing talaga ng system. Sa ganitong lagay, magiging eksperto ako. Sa lahat ng larangan, siguradong, mas lalo akong mamahalin. Ni Kinya. Okay na tuyo na. Maliligo na ako. Ang ganda. Mas gumanda ka ngayon. Mas naging class. Siguro, dahil ito, sa pagpapatuyo ni Chen Yang, kanina ng buhok ko. Lumabas na ang balita. May kaguluhan sa kanlurang hangganan. Tumaas ng husto ang presyo ng Oran Military Industry. Mula 150, naging 200. Tataas pa ito. Hihintayin ko pa. Ang presyo ng Oran Military Industry ay umabot na sa 260 points. Ito na ang pinakamataas. Ibebenta ko na lahat. Mula $60 million, naging $102 million. Kung i-convert sa gas, ay aabot ng 714 na milyon. Idagdag pa ang binili kong top-tier villa, na nagkakahalaga ng 245 milyon. Ang kabuang asset ko ay malapit nang umabot sa 1 bilyon. Gising ka na, Chen Yang. Nagluto ako ng noodles. Tikman mo. Kinya, ikaw ba ang nagluto nito? Alam kong, nagpuyat ka kagabi at tanghali ka nang nagising. Kaya sinubukan kong ipagluto ka ng noodles. Tikman mo kung masarap. Masarap ah. Hindi ko akalain na ang school beauty ay marunong palang magluto. Sa unang subok pa lang, talaga titikman ko rin. Niloloko mo na naman ako, Chen Yang. Ang alat kaya, pero sarap na sarap ka pa rin. Gusto ko kasi, ng maalat, bawal ba? 好吃。Ang sarap talaga. Chen Yang, pasensya na. Pangako,
Magpa-practice pa ako kapag may oras. Naniniwala ako sa'yo. Pero, hindi mo naman kailangang gawin iyon. Nandito naman ako. Hindi kita gugutumin. Pero ayokong maging palamuti lang. Baka balang araw, magpuyat ka ulit at tanghaliin ng gising. Gusto kong ipagluto ka ng almusal. Tuturuan na lang kita kung paano magluto. Matalino ka naman, kaya siguradong matututo ka agad. Hindi ba si Kuya Yang iyan? Anong hangin ang nagpadpad sa'yo rito? Ano? Masaya ka na ba sa piling ni School Beauty at sa bago niyong tirahan? Nakalimutan mo na ba kami? Ano bang sinasabi mo? Bumalik ako ngayon para ilibre kayo ng kain. Nasaan si Nadong at Layang? Bakit wala sila? Umalis sila kaninang umaga. Siguro, nakipag-date na naman sa mga girlfriend nila. Sige, CJ. Mamaya, tawagan mo sila. May mahalaga akong sasabihin. Tungkol ba ito sa perang hiniram mo sa amin noong nakaraan? Parang ganoon na nga. Nag-book ako ng private room. Pag-usapan natin mamaya. Dadalhin na kita roon. Tawagan mo na sila. Ano? Bumili ka ng kotse, Kuya Yang. Anong brand? Magkano? At saka, parang ilang araw lang tayong hindi nagkita. Nag-iba na ang aura mo. Para bang kalmado at may tiwala sa sarili. Talaga ba? Binili ko lang noong isang araw. May batch lang na mahigit 3 milyon. Sakto lang pang service. May batch nga. Noong nakaraang araw, nanghihiram ka pa sa amin ng pera. Kahit pagsama-samahin pa. Ang perang iyon ay hindi sapat pambili nito. Kumita ka ba ng malaki kamakailan? Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Noong nakaraan, yung perang hiniram ko sa inyo, ay ipinamuhunan ko lahat sa stocks. Sinwerte ako at kumita ng malaki. Kaya nakabili ako ng kotse. Akala ko, magaling ka lang sa teorya ng pananalapi. Hindi ko inasahang, magaling ka rin pala sa praktikal. Kuya Yang, sa susunod, isasama mo na ako ha. Pwede naman ngayon na. Ang Zuiyuan Restaurant. Mahirap magpa-reserve dito. Mayaman na talaga si Kuya Yang. Dumating na rin ang mga Kayo na lang ang hinihintay. Halina kayo, maupo na kayo. Akala ko ba bonding ng magkakaibigan? Bakit nandito si School Beauty? Chen Yang, umamin ka nga. Ano ang relasyon niyo ni School Beauty? Ano bang relasyon namin? Brother Layang. Hindi ba't? Kitang-kita naman. Sabi ni Xi kay noon. Espesyal ang relasyon nyo. Akala ko peke. Totoo pala. Lupit ah. Siya ang pinakamagandang babae sa Modu University. Tama na ang daldal. Inom muna. Ngayong araw, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Noong nakaraan, di ba nanghiram ako ng pera sa inyo? Ang perang iyon ay ipinamuhunan ko sa stocks at kumita ako ng kaunti. Kaya ako nandito ngayon. Una ay para magpasalamat sa inyo ng personal. Pangalawa, ibabalik ko na ang pera sa inyo. Nag-stocks ka pala gamit ang perang iyon. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Wala naman. Basta hindi ka nalugi. Tingnan nyo kung natanggap nyo na. Teka. Sandali. Chen Yang. 250,000 ang hiniram ko sa'yo. Bakit 500,000 ang binigay mo? Nga. 100,000 ang pinahiram ko sa'yo. Bakit 200,000 ang binigay mo? Nga 2 milyon ang sa akin. Mahigit 1 milyon ang kabuuan. Pinahiram nyo agad ako ng walang tanong-tanong. Ang kabutihang iyon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ako pa naman ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya ang perang hiniram ko sa inyo ay ibabalik ko ng doble. Kuya Yang, umamin ka nga. Magkano talaga ang kinita mo sa stocks? Bakit sa loob lang ng ilang araw, nakabili ka ng may batch at nagbalik ng doble? Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalaki. Pero sapat na para sa financial freedom. Balak ko ring magtayo ng sariling negosyo. Magbubukas ako ng financial investment company. Tamang-tama, nandito kayo. Tatanungin ko na rin kayo. Anong plano nyo pagka-graduate? Chen Yang,
Magaling ka. Yung negosyo mo, siguradong magtatagumpay. Pero, mukhang hindi na kita masasamahan sa laban. Nangako na kasi ako sa magulang ko na pagka-graduate ko, uwi ako para tumulong sa negosyo namin. Sa totoo lang, inayos na rin ni Mama ang magiging trabaho ko. Pagka-graduate, malamang sa bangko ako papasok. Pero nasa mudo pa rin naman ako. Pwede pa rin tayong magkita-kita. Kuya Yang, alam mo naman, hotel chain ang negosyo ng pamilya ko. Wala itong kinalaman sa kurso ko. Kung ayos lang sa'yo, sasama ako sa'yo. Ay sos, kung magpapabebe ka pa, aayawan na kita. Upo na. Dong Brother Liang, kung may mas magandang oportunidad kayo, susuportahan ko kayo ng buong puso. Walang problema. Kai, kapag nairehistro na ang kumpanya ko at may address na, pumunta ka na lang agad doon. Sige Kuya Yang, ihintayin ko ang balita mo. Sige Tara, isa pa. Hindi naman marami ang gamit natin. Bakit nakakapagod? Ngayon lang ito. Sa susunod, dito na tayo titira. Kahit lumipat tayo ng bahay, kukuha na ako ng moving company. Maliligo na ako. Anong tinitingnan mo? Maliligo na ako. Kinya, bakit? Hindi na ako pwedeng magpakipot. At hayaan lang siyang mag-effort. Napakabuting lalaki nito. Dapat ko siyang pahalagahan. Ngayong gabi, huwag ka nang matulog sa guest room. Doon ka na sa master bedroom kasama ko. Pero usapang matino ha. Sa ngayon hindi pa tayo pwedeng magtabi. Kinya, seryoso ka ba? Ilang araw pa lang kaming nagsasama ni Kinya. Pumayag na agad siyang maging girlfriend ko. At nag-alok pa na matulog kami sa iisang kwarto. Bakit? Ayaw mo ba? O baka naman, ayaw mong makatabi ako sa iisang kama? Siyempre, hindi. Ang ibig kong sabihin, napakaganda mo at napakaganda ng katawan mo. Kapag katabi kita, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nayakapin ka. Kung ganoon, kailangan mong pigilan ang sarili mo. Kinya, lalo akong hindi makakatulog nito. Good morning, boyfriend. Good morning, girlfriend. Pero, kapag nagtulog-tulugan ka pa ulit, hindi ko maipapangakong wala akong gagawing biro sa'yo. Hindi ako takot. CJ, kukuha muna ako ng interes. Kinya, mahal kita. Chen Yang, mahal din kita. Ikaw lang ang kaisa-isang lalaking nagpatibok ng puso ko. Napakabait ng tadhana sa akin. Kahit nagsimula tayo sa kakaibang paraan, naniniwala akong mas magiging masaya tayo sa hinaharap. Ipinapangako ko, ibibigay ko sa inyo ng bata ang pinakamagandang buhay at gagawin kayong pinakamasaya. Simula pa lang ang stock market. Magiging hari ako ng iba't ibang larangan. Ang kumpanya ko ay sasakop sa maraming industriya. Bubuin ko ang isang business empire na para sa amin ni Kinya. Nadedetect na nagluluto ang host. Nadagdagan ng 1,000 ang knife skill at 500 naman sa cooking skill. Ang cooking skill ng host ay nasa junior level. Kulang na lang ng 500 experience para maging advanced at ma-unlock ang God level recipes. God level recipes. Kung susundin ang recipe, ang lasa ng luto ay papantay sa God level cooking skill. Ang lupit naman.